niya masakit na talaga siya. As in, masakit talaga. Yung sa puson ko, sumasakit siya. Tapos pati sa likod, pati yung dito na sa ano, sumasakit na siya. Nahihilo ako. At noong isang araw lamang, di na niya natiis at kumonsulta na siya sa isang OBGYN. Polycystic ovarian syndrome ang naging finding sa kanya. Inisip ko lang mababa yung mattress ko, gano'n. Yun lang inisip ko. Pero sabi ko, bakit malala na siya? Kaya yun, nag-ano na talaga ako magpatingin. May bukol daw ako. Hindi daw malinis yung mattress ko. Sabi niya, dahil daw bukol. Ayun po si Salve. Doktora, sabi niya, she is in so much pain every time. Ito po ba isa sa mga posibleng simptomas? Hindi po nasa listahan ng sintomas ang pain sa polycystic ovary, pero maaaring may dobleng sakit siya. Baka meron siyang severe dysmenorrhea. Kasabay po nito. Kasabay ng polycystic. At pwede pong ma-develop itong polycystic ovarian syndrome. Kagaya po yun, she turned 33, and then single pa siya. Ito po ba ito yung mga nasa prone na... Hindi naman. Kahit sinong babae ay maaaring magkaroon ng polycystic ovarian syndrome as early as teenager, maaaring nang ma-detect. Basta irregular ang regla mo. Gaya ni Salve. Bigla po siya naging irregular. Pwede pala yun. Regular ka for the longest time and then bigla naging irregular. Yun ang number one symptom ng polycystic ovary syndrome. Pagiging irregular or absent. Yung minsan, absent menstruation, minsan isang taon na wala pa rin regla ang pasyente. Kaya sila kumukonsulta. Causes po, ano po talaga ang sinasabing sa ni Doktora? Wala talagang exact cause ang polycystic ovary syndrome. Napag-aaralan lang ng mga scientifico na ito ay genetic. Nasa lahi ng pasyente ang pagkakaroon ng polycystic ovary syndrome and maaring may lahi rin silang diabetes. Pwede rin yung pagkakaroon ng insulin resistant ka sa insulin, so tumataas yung blood sugar mo, ang obesity rin or being overweight, and ulit tayo ng ulit, no, ang stressful lifestyle. This can cause polycystic ovary syndrome. Ano po ang mga simptomas posibleng maramdaman ng may polycystic ovarian syndrome? Gaya ni Salve, pagkakaroon ng irregular or absent menstruation, this is 50% symptoms ng karamihan ng mga pasyente with polycystic ovary syndrome. And most especially, kumukonsulta yung iba dahil sa physical appearance. Yes. Dahil sa pagtaas ng male hormone ng katawan nila, dumadami yung pimples. Kahit kumonsulta na sa derma, kahit anong ipahid sa mukha, hindi gumagaling. Yung pala dahil sa PCOS ito. Ang iba naman ay pagiging overweight or obese. Yung ibang pasyente ko nga sinasabi, hindi naman daw malakas kumain, patuloy ang pagbigat at hindi pumapayat. So, acne, pimples, being overweight, and yung isa is increase of facial hair. So, pagkakaroon ng bigote, yung iba nagkakaroon na nga ng chest hair at lumalago ang buhok sa ilalim ng puso. Alright. Isa po yan. Literally, mapapansin po na madami. Madami talaga. Hindi lang yung paisa-isa or manipis. Hindi naman po. Kumakapal ang buhok. Kumakapal. Sleep apnea kasama po, Doktora? Dahil sa obesity, ito ay komplikasyon ng pagbigat ng pasyente, hindi siya nakakahinga pag natutulog, parang na-choke, parang sinasakal pag natutulog dahil pagiging overweight nga niya. Dahil sa Thinning of scalp hairs. Ayun rin, isa yun sa sign of increased androgen, numinipis yung buhok sa bumbunan. Oo. So, Bago po nakaramdam ng mga simptomas ng PCOS, tunghayan natin ang kanyang kwento. Regular ang buwan ng dalaw ni Hazel Oyoa, 30 years old. Pero naging irregular umano ito nang siya'y manganak noong 2000. Mula noon, nakakaranas na rin siya ng matinding cramp sa tuwing magkakaroon. Pag nagregla ka, malakas siya. At mga buong-buo na lumalabas. Sa'yo, pag nagregla kayo, dati hindi naman. Tapos masakit yung mga balakang mo dito. Parang hindi siya tolerable na pag nag-tinamis ka. Isang araw taong 2005, hindi na makayanan ni Hazel ang kanyang masamang nararamdaman. Kaya kumonsulta na siya sa kanyang boss sa isang OBGYN. Dati ayaw ko. Nung mararamdaman mo kasi namumutla ka na, isa nagpapasibisi ka, ang hemoglobin mo mababa na, nahihilo ka na, parang feeling mo mga buto-buto mo, parang ang masakit na talaga siya. Minsan hindi ka na makatayo.
hindi na nararamdaman ni Hazel ang simptomas ng kanyang PCOS. Mula nang regular niyang ininom ang niniresetang contraceptive pills. So, nakakatulong pa yan magaling. Kutis mo, lahat ng mga luma, itim-itim na singit mo, kasama na siya. Sinubukan ding ihinto ni Hazel ang pag-inom ng pills, pero nag-bleed naman siya. Nagpa-ultrasound ako na wala siya. After 2 months, bumalik uli siya. Masakit na naman dito ko, nag-bleed ako ng 2 weeks. Ganyan, mamumusla ka na. Masakit na yung mga balakang mo, yung mga dito mo, mga legs mo, nag-cramps na siya, nag-hihina ka. So, hindi ko na talaga siya feeling ko. Tuloy-tuloy na. Dok, yung pong kaso po ng pero sabi niyo nga po, karamihan po sa mayroong PCOS ay walang nararamdaman ng pain. Kaya kadalasan ay hindi alam nung babae o nung may katawan na mayroon siyang polycystic ovarian syndrome. Ang maganda po sa kanya ay binigyan po siya ng kanyang doktor ng contraceptive pills. At ito po ay nakatulong. Paano po nakakatulong ang contraceptive pills? Dahil ang PCOS ay sakit sa hormones, it is a sign of hormonal imbalance. Ang paggamot dito ay hormones rin. And ang pinakamadaling ibigay sa pasyente para magkaroon ng balancing hormone ulit ay oral contraceptive pills. Lalo na yung may nilalaman na anti-androgen. Anti-androgen. Yes, para kontrahin nga yung androgen excess na dala ng PCOS. Kadalasan po ba ang mga oral contraceptive pills ay ay may mataas na anti-androgen? Hindi lahat ng brand ay may anti-androgen. So, ang piliin natin, kung target talaga natin gamutin ay ang PCOS, ay yung may anti-androgen. Tapos, huminto po siya, tumimple. Ayaw, matigas ang ulo. Siguro sabi niya, after a month, okay naman na. Bumalik. So, does that mean po na long-term po ang kanyang pag-inom? Kung minsan nga sinasabi ko sa